Kumalabok ang pinto ng napakalakas. Hanggang sa tumunog ang mga baso sa kusina. Maya-maya. Nasaan ka? Pumasok si Paolo sa sala nang hindi man lang nakuhubad ng sapatos. Tuloy-tuloy siyang naglakad. Iniwan ang markangang sapatos sa kalalampaso palang nasahe. Hindi makapagbayad. Si mama at yung kapatid mo gamit ang card mo, bakit daw hindi gumagana? Nakatayo si Maya sa harap ng kalan. Hawak ang sandok. Sitsit na'y pinipritong ko na ang maririni. Amoy na amoy ang ginigisang bawang at mainit na mantika. Anong card hindi agad nakuha ni Maya ang ibig sabihin ng asawa? Paolo, bakit ka sumisiga? Saka hubarin mo nga yung sapatos mo. Kakalinis ko lang ng zahig. Wala akong pakialam. Sa sahig padabog, niyang ibinaksak ang jacket sa upuan. Nasa grocery ngayon si Mama at si Eileen. Punong-puno ang cart nila. Ang habangang pila sa counter. Tapos na-decline yung cart mo, tumawag sila sa akin. Hiyang-hiya sila sa mga tao. Anong ginawa mo? Pinatay ni Maya ang apoy sa kalan. May kung anong naklik sa isip niya. Teka lang. Anong card ka mo ang ginagamit ng mama at kapatid mo? Yung sayo dinuro ni Paolo ang hangin. Yung green card na nakay mama. Nag-grocery sila para sa isang linggo. Tapos na-decline. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang sandok sa platito. Paolo, nasa mama mo ang card ko. Kanino pa? Para bang hindi nito narinig ang tanong. Ano? Pinablok mo ba? Gusto mo silang turuan ng leksyon? Hiyang-hiya sila ngayon. Naintindihan mo ba? Wala akong binibigay na card kahit si kanino. Mahinang sagot ni Maya. Kahit sa mama mo. O kay Eileen. Nasa wallet ko ang card ko. Naglakad siya papunta sa kwarto. Nakasabit ang bag niya sa likod ng upuan. Kinuha niya ang wallet at binuksan ito. Nandun ang kanyang payroll card. Ayan. Nandito sa akin. Hindi naman nawawala. Naksalubong ang kilay ni Paolo. Padabog niyang kinuha ang cellphone at tumawag. Masabi niya, nasa kanya daw yung green card. Oh. Yung ginagamit niyo. Oh. Tumalikot siya at hininaan ang boses. Si. Naintindihan ko. Tatawag ako ulit. Ibinusa niya ang phone at tiningnan ang asawa na parang ito ang may pinakamalaking kasalanan sa mundo. Ang ibig kong sabihin. May supplementary card si mama na nakapanggalan sa'yo. Nakalink sa account mo. Ano? Nakalimutan mo na. Biglang nanlamig ang tip-tip ni Maya. Supplementary card. Na nakalink sa account ko. Nasa mama mo? Oh. At bigla na lang hindi gumana. Gumawa ka ang paraan. Nakakahiya sila sa kahera. Naupo si Maya sa upuan. Kumakabog nang mabilis ang dibdib niya. Paolo, wala akong pinagawang supplementary card para kahit kanino. Paano siya nakaroon ng card na nakaling sa pera ko? Ibinuka ni Paolo ang bibig niya. Tapos isinara ulit. May dumaan na kung ano sa mga mata niya. Halatang may alam siyang hindi niya sinasabi. Baka inasikaso nila. Anong paki mo ba? Pamilya tayo. Isa lang ang pera natin. Anong iisa? Tumaas na ang boses ni Maya. Sahod ko yon, pinahirapan ko yon. Mula kailan pa nag-grocery ang mama mo gamit ang account ko? Tumunog ulit ang cellphone ni Paolo. Nakapangalan, si Mama Tere sa screen. Nagmamadali siyang lumabas papuntang pasilyo at bumulong sa kausap. Kinuha ni Maya ang sariling phone. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang banking app. 3 beses pa siyang nakamali sa pag-type ng password. Pagbukais na app. Tiningnan niya ang balanse. Hindi siya makapaniwala. Pumasok ang sahod niya nung simula ng buwan. Halos ilaktivi si 10. Ling. Ngayon.
Ang natitira na lang sa account niya ay mahigit 1,200. Ubay, ano bulong niya? Pinindot niya ang transaction history. Sunod-sunod ang kaltas. Grocery. Botika. Isang furniture store. Pambayat ngang internet sa ibang address. At mga Gcash transfer sa pangalang hindi niya kilala. Paulo sigaw niya. Halika nga rito. Ngayon din, pumasok si Paulo. Nakadikit pa rin ang phone sa tainga. Teka lang ha. Tiningnan niya si Maya. Ano bang kailangan mo? Nasaan ang pera? Ko, iniharap ni Maya ang screen sa kanya. Nasaan ang 50? Anong furniture store? To anong mabotika? Anong mga transfer na? To hindi ako gumawa nito. Sinong gumawa nito? Pasimpleng tiningnan ni Paulo ang screen at nag-iwas ng tingin. May mga binili lang si mama. Mga maliliit na bagay. Babayaran din niya yan. Maliliit na bagay mahigit 40 Beribu ang nawala sa loob ng 2 linggo tumayo si Maya. Hindi ito barya. Paulo. Buong sahod ko to? Waka ngang sumigaw lukot ang mukhang saway ng asawa. Maririnig ko ni mama. Masama na nga pakiramdam niya Wala akong pakialam kung marinig niya ako halos kapusin ng hininga si Maya. Ipaliwanag mo sa akin. Paano nakaroon ng card ang nanay mo na nakalink sa account ko? At bakit niya hinagastos ang pera ko? Bumuntong hininga. Si Paulo at ibinulsa ang phone. Makinig ka nga. Nung nagbukas tayo ng account last year, di ba may pinirmahan kang authorization letter para makapagbayad ako ng bills tulad ng Meralco at tubig kapag nasa out of town ka ayun? Tinulungan ako ni mama mag-asikaso. Tapos nagpagawa na rin kami na supplementary card in case of emergency. Anong authorization ang pinirmahan ko? Papel na pumapayag akong ikaw ang magbayad ng bills. Walang nakasulat doon na gagawan mo ngang card ang mama mo? Di ba ka meron maktol niya? Bakit ba ang damot? Mo pamilya nga natin. Di ba, paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang pamilya na parang orasyon. At lalo lang nakpapainit sa ulo ni Maya. Ganun ba binuksan ni Maya ang settings ning app? Pues, ibablock ko na ang supplementary card na yan ngayon din. Tapos papalitan ko ang password ko. Wak mong gawin yan, hinawakan ni Paulo ang braso niya. Nasa grocery pa si mama, ipapahiya mo siya sa buong barangay. Ipapahiya, binawi ni Maya ang braso niya. Siya ang namimili gamit ang perang, hindi kanya ang pinapahiya niya. Ako, pinindot niya ang block card. Humingi ng confirmation ang app. Pinindot niya ang yes. Nang oras din na iyon, tumunog ng sunod-sunod ang cellphone ni Paulo. Si mama. Sinagot niya agad. Hello. Mawala. Ayaw na talaga pumasok nandito kasi siya. Tiningnan niya ng masama si Maya. Kumalma ka lang. Ako nang bahala. Bayaran mo muna ng cash niyo. Ibabalik ko na lang sa iyo. May sinabing kung ano sa kabilang linya na mabilis at galit. Namutla si Paulo. Si? Pupunta kami diyan ngayon. Oh. Ibinaba niya ang phone. Magbihis ka. Pupunta tayo kay mama. Gusto ka niyang kausapin. Wala akong pupuntahan. Humalukip-kip si Maya. Mama mo siya. Siyang makpaliwanag kung saan niya dinala ang pera ko. Sasama ka? Tumigas ang boses ni Paulo. Ginawa mong tanga ang buong pamilya ko sa harap na napakaraming tao. Magmamagandang luka at hihingi kang tawad sa kanila. Tiningnan ni Maya ang asawa. Parang hindi niya na ito kilala. Hihingi ng tawad dahil ninakaw nila ang sahod ko. Walang nanakaw, sigaw ni Paulo. Family expenses, iyon, nakatira ka sa pamilyang tu. Matuto kang mag-ambak. Lagi naman akong nag-ambak, ako nagbabayat ng kuryente. Energy, tubig. Nang pagkain natin.
At pati ngang hulog sa sasakyan mo. Tapos ngayon pati nanay at kapatid mo. Pinupuno ang cart nila gamit ang pera ko, binuksan ni Paulo ang refrigerator. Kumuha ng malamig na tubig. At uminom mula mismo sa bote. Pinunasan niya ang bibig niya at nagsalita. Alam mo, tama si mama. Mukha kang pera. Kahit sa sarili mong pamilya. Nagdadamot ka. Sa sandaling iyon. Parang may namatay sa loob ni Maya. Nawala ang kaba at takot niya. Napalitan ito ang malamig na galit. Siya. Kalmado niyang sagot. Pupunta tayo sa mama mo. Pero may titiknan lang muna ako. Binuksan niya ulit ang app at nag-scroll pababa sa listahan ng transactions. Binasa niya ang bawat linya. Deco Home Furniture. IE 25. Ling. 2 linggo na ang nakakalipas. Tumingala si Maya. Paulo, anong binili natin sa furniture store na nakakahalagang 25,000? Natigilan si Paulo. Hawa pa rin ang botang ng tubig. Anong Deco Home? Yung 25,000. Bumili kami ng cabinet. Wala naman akong natatanda ang bagong cabinet. Dito sa bahay natin, ibinaba ni Paulo ang bote ng padabo. Tumasik ang konting tubig sa lamesa. Kailangan ni mama ng cabinet. Nasira na yung luma nila. So bumili kayo ng cabinet na 25,000 para sa mama mo gamit ang pera ko. At walang naksabi sa akin. Bakit ko pa sasabihin? Tumaas ulit ang boses niya. Pero halatang nabawasan ang tapang. Para maginarte ka at magiskandalo tulad ngayon, tumayo si Maya at kinuha ang bag niya. Tara, umalis na tayo ngayon din. Gusto kong makita ang kabinet na yan. Nataranta si Paulo. Hindi niya inaasahang papayag agad ang asawa. Bakit mo pa kailangang makita? Gusto ko lang makasigurado na nag-exist. John, sinuot na ni Maya ang sapatos niya. 25,000. Sigurado akong maganda ang pagkakagawa nun. Kinuha ni Paulo ang susi habang may binubulong-bulong sa sarili. Habang naklalakad papunta sa kotse. Ilang beses niyang tinawagan ang mama niya. Pero hindi ito sumasagot. Tahimik sila sa loob ng sasakyan. Nakatingin lang si Maya sa bintana. Habang pabalik-balik sa isip. Niya ang listahan sa app. Manggabotika. Tapos may Gcash transfers pa sa ibang pangalan. Kapatid ba ni Eileen yon nakpadala, sila ngang pragamit ang account niya, Paulo. Basak niya sa katahimikan. Bakit may mga transfer kay Eileen na tig 2,000? Mas hinikpitan ni Paulo ang hawa sa manibela. Hirap siya ngayon? Walang trabaho. Humingi ng tulong si mama para sa kanya. Humingi ng tulong ang mama mo gamit ang pera ko para sa kapatid mo. Tama na nga yang kakaulit mo niyan hinampas ni Paulo ang manibela. Prako. Pera mo. Ano bang pinakaiba pamilya tayo? Ngumiti lang ng mapakla si Maya at muling humarap sa bintana. Luma na ang apartment building kung saan nakatira ang biyenan niya. May mga naglalaylayang sampayan at sira-sirang upuan sa labas. Umakyat sila sa 3rd floor. Binuksan ni Paulo ang pinto gamit ang sariling susi. Ma, nandito na kami. Lumabas mula sa kwarto si Mama Tere. Maliit na babae. Mataba. Nakasuot ng duster at nakasalubong ang kilay. Sumunod sa likod niya si Eileen. Payat. Nakapambahay na shorts at hawak ang cellphone. Aba, nandito na pala. Tiningnan ni Mama Tere si Maya mula ulo hanggang paa. Tuloy ka. Butihing manugang. Pinahiya mo kami sa buwang grocery. Akala ko malulusaw ako sa hiya kanina. Magandang araw po. Pantay na ba ni Maya? Nandito po ako para tingnan ang kabinet. Kumurakurap ang biyenan niya. Anong kabinet? Yung binili sa Deco Home. Nakakahalagang 25,000. Nakinuha mula sa account ko.
Sabi ni Paolo na sira na daw yung luma niyo. Gusto ko pong makita yung bago. Bumaksak ang katahimikan sa maliit na sala. Nakatinginan mag-ina. Yun ba nag-alangan si Mama Tere? Hindi pa nade-deliver. May to order kasi. Matagal ang delivery. Nakakapokta ka. Nilabas ni Maya ang phone niya. 2 linggo na pong bayad ito. Kadalasan ilang araw lang nade-deliver na ang furniture. Gusto niyo po tawagan ko yung store para i-follow up ang order niyo. Huwag ka nang tumawag kung kani-kanino masungit na sagot ng biyenan. Ano bang pakialam mo? Binili kung binili. Babayaran ka rin naman? Kailan po? Pag may pera na kami. Tumango si Maya at ibinusa ulit ang phone ng kalmado. Si Po. Pati ba yung matransfer kay Eileen babayaran din abot ding 10,000 yon eh? Napatras si Eileen. Ma, nakikita ba niya lahat sa app? Ano sa tingin mo tiningnan siya ni Maya ng diretso? Account ko yon. Nakikita ko ang bawat sentimo na pumapasok at lumalabas. Pati yung binili niyo sa botika sa kabilang bayan. Na hindi ko pa naman napupuntahan kahit minsan. Lalong sumimangot si Mama Tere. O siya, tama na ang investigasyon, Paolo. Sabihan mo nga yang asawa mo na huwag mag-iskandalo rito. Maya, tama na nga. Mahinang sawe ni Paolo. Bakit ka ba parang investigador? Alam niyo kung anong pinakanakakatawa, hindi siya pinatapos ni Maya. Wala akong pinirmahang consent para mag-issue ng supplementary card. Authorization letter lang para sa Meralco at tubig ang pinirmahan ko. Isang papel. Ang card na nakalink sa account ko. Inasikaso niyo nang wala ako. Hindi na to family expenses. Ibang usapan na to. Ano bang pinagsasasabi mo galit na sigaong biyenan? Ikaw ang pumirma. Tapos ngayon mahuhugas kamay ka. Pumirma na ano po, lumapit si Maya na isang hakbang. Anong papel sabihin niyo po? Sigurado naman akong tanda niyo. Ibinuka ni Mama Tere ang bibi niya, pero walang lumabas na salita. Nakatingin lang sa sahig, si Eileen. Hindi ko masyadong tanda. Si Paolo ang nag-asikaso. Si Paolo humarap si Maya sa asawa. Ikaw ang nag-asikaso ngang card para sa mama mo. Namula ang mukha ni Paolo. Sabay namin ginawa, sabi ni Mama. Mas madali do kung ganun para namomonitor niya ang expenses. Namomonitor? Para i-monitor kung makano ang sinasahot ko at kung gaano niyo kabilis ubusin. Biglang nagibangang tono ang biyenan. Naging malambot ang boses. Parang nagpapaawa. Maya. Anak? Intindihin mo naman kami. Hindi naman tayo magkakaiba. Mag-isa kong pinalaki itong si Paolo. Iginapang ko sila. Si Eileen. Walang kinagis ng tatay. Nahihirapan kami. Kayo namang mga bata. Malalakas pa. Kumikita. Ganun ba kahirap tumulong sa isang ina? Ang pagtulong. Hinihingi. Sagot ni Maya. Pero kapag kinuha niyo ang card ng walang paalam at inubos niyo ang sahot ko. Ibang salita na po ang tawag dun. Abat ang kapal ngang, mukha mo biglang taas ulit ng boses ni Mama Tere. Sa lupa mismo NG bahay ko, Paolo. Naririnig mo ba kung paano ako sagutin ngang asawa mo, Maya? Humingi ka ng tawad kay Mama ngayon din utos ni Paolo. Hindi? Humingi kang tawad. Hindi nga. Biglang napahawak sa dibdib niya si Mama Tere at napaupo sa silya. Aray? Ang puso ko. Heto na naman. Dahil sa'yo to. Matubig na tarantang tumakbo si Eileen sa kusina. Nilapitan agad ni Paolo ang hina. Ma? Okay ka lang, Maya? Nakikita mo ba ang ginagawa mo? Nakatayo lang si Maya at pinapanot sila. Masyado na siyang sanay sa dramang ito. Laging sumasakit ang pusong biyenan niya
kapag naipit ito sa usapan. Mama Tere, kalma dong, sabihin ni Maya. Kung masama po talaga ang pakiramdam niyo, tatawa na akong ambulansya ngayon din para matingnan kayong ng doktor sa ospital. Hindi kailangan ng doktor. Biglang umayos ng upo ang biyenan. Nakalimutan bigla ang sumasakit na puso. Kaya ko ang sarili ko. Mag-isip-isip kasama pinagagagawa mo. Bumalik si Eileen dala ang isang basong tubig. Pero mukhang hindi na ito kailangan. Umarap si Maya papunta sa pinto. Alam niyo aalis na ako. Mag-isip na lang kayo kung paano niyo ibabalik ang pera ko hanggang sa huling sentimo. Walang alis humara si Paolo sa pagitan ni Maya at ng pinto. Hindi pa tayo tapos. Tapos na tayo. Tiningnan siya ni Maya sa mga mata. Nakablok na ang card. Bukas na bukas. Pupunta ako sa bangko at alamin ko kung paano niyo naiproseso yon nang wala ang pirma at pahintulot ko. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya sa atin. Nakatinginan ang mag-ina. Napansin ni Maya hindi hiya ang nasa mata nila. Kundi takot, may kinatatakutan sila. At mayroon pa siyang hindi alam. Paolo, tumabi ka sa pinto. Hindi. Hindi humalaw si Paolo. At mula sa upuan. Mahinang nagsalita si Mama Tia. Hayaan mo siyang umalis. Hayaan mo. Basta tandaan niya. May mga hawa din kaming papel. At andun ang pirma niya. Kaya bago siya magtatakbo sa bangko. Mag-isip muna siya. Natigilan si Maya. Anong papel? Anong pirma? Anong sinasabi niyo? Ngumiti nang nakakainis ang biyanan. Bukas sa bangko. Malalaman mo. Ineng. Nang aasar na tumabi si Paolo. Lumabas si Maya. Bumabang hagdan. At papasok sana sa kotse. Pero na-realize niyang nakay Paolo ang susi. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng apartment building. Sa ilalim nga nakasampay na damit. Habang nangingini ang mga daliring nakbobuk, grab, dumating ang sasakyan pagkalipas ng 10 minuto, umupo si Maya sa backseat at pumikit. Biglang tumunok ang phone niya. Unknown number. Hello. Si Maya ba to isang boses ng babae? Hindi niya pamilyar. At medyo may pakainis ang tono. Asawa ni Paolo. Opo. Sino po sila? Ako si Ate Lolit. Tumawag ako tungkol dun sa pera. Sabi ni Teresita ibabalik daw niya sa akin yung inutang niyang 25,000 nung isang linggo pa. Ang sabi niya, yung manugang daw niya ang magta-transfer sa akin. Ano na? Kailan ko ba maasahan yon? Napayos ng upo si Maya. Teka lang po. Anong 25,000? Nangutang sa inyo si Mama Tere. Upang bili, raw ng cabinet. Ibibili raw ng cabinet ang anak niyang babae. Kinulang kaya nangutang sa akin. Babayaran daw ngayong linggo galing sa sahot ng manugang niya. Hinihintay ko. Wala namang dumarating. Kaya hiningi ko na ang number mo. Nakatingin lang si Maya sa labas ng bintana habang dahan-dahang nakokonekta ang lahat sa isip niya. Ate Lolit. Kilala niyo ba si Mang Victor? Saglit na natahimik sa kabilang linya. Oh. Kilala ko. Bakit ka kilala? Yon ni Teresita. Paano mo siya nakilala? Wala po. Salamat. Ate Lolit. Ako nang bahala dito. Ibinaba niya ang tawag. Kumakabok ng malakas ang dibdib niya. Ibig sabihin. Yung 25,000 mula sa Deco Home. Hindi pala pambili ng furniture. Nangutang ang biyena niya kay Ate Lolit. At binigay ang pera kung saan marahil sa pamamagitan ni Mang Victor tapos ang plano nilang pambayad. Ang sahot niya at ipinamigay pa ang number niya para singilin. Bago pa man niya lubusang maproseso ang lahat. Tumunog ang phone niya. Text mula kay Eileen. Maya? Ang sama mo. Tumas na naman ang blood pressure ni Mama dahil sayo.
Sana hindi mo nalang ginawa yon. Hindi siya nag-reply. Wala pang 1 minuto. May panibagong text. I unblock mo na yung card. Wala kaming panggastos. Wala ka bang konsensya? At makalipas ang 30 segundo, kapag hindi mo in-unblocki yan, ipakakalat ni mama kung gaano ka kasama. Tatawagan niya ang mga kaibigan at katrabaho mo. Gusto mo ba yon? Tinitigan ni Maya ang screen. Hindi na nangingini ang makamay niya. Bakus. Naging kalmado at tahimik ang buong sistema niya. Tinakot siya tungkol sa trabaho at mga kakilala. Ibig sabihin, takot na takot. Sila kaya na mamadali. Silang manakot. Nakreply si Yane, 1 linya. Hihintayin ko kayo bukas. Pag-usapan natin ang lahat. Tapos, in-off niya ang sound ng phone. Ma'am, nandito na po tayo. Sabi ng driver. Nagbayad siya at umakyat pabalik sa unit nila. Wala pa si Paulo. Malamang naiwan sa bahay ngang nanay niya para mag-abogado. Mas mabuti na yon. Halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nakatingin lang siya sa kisama habang pinapakinggan ang hilik ni Paulo sa tabi niya. Na nakatalikod, anong papel, anong ipinroseso nila gamit ang pangalan niya. Madaling araw. Tahimik siyang bumangon. Kinuha ang phone. At binuksan ulit ang banking app. Tiningnan niya ang mga transaction history mula sa nakalipas na 3 buwan at nakita niya ang gisang bagay na namis niya kahapon dahil sa panich. Isang loan. May nakapangalan sa kanyang loan na nakakahalagang 500. Ling. In-approve 1 buwan at kalahati na ang nakakalipas. At ang pera ay unti-unting napunta sa furniture store. Sa mga transfer kay Eileen. At sa iba pang bills. Nangini ang buong katawan ni Maya. Wala siyang inaplayan na kahit anong loan. Kahit kailan. Nax-roll pa siya. May monthly deduction. Mahigit 1,800. Ubay. Automatic na binabawas sa account niya buwan-buwan. Kaya pala, mabilis mobos ang pera niya. Kaya pala may binabanggit na papel ang biyenan niya. Nakaupo si Maya sa madilim na kusina. Ramdam niya ang panlalamig. Nakluan sila gamit ang pangalan niya. Ginamit nila ang pirma niya dun sa authorization letter o baka pineke nila. At ngayon, hawa nila ang papel na iyon. Bilang alas nila laban sa kanya. Pasado 6:00 ng umaga nang marinig niyang gumalaw si Paolo. Pumasok ito sa kusina. Kusot ang mukha. At halatang inaantok pa. Bakit gising ka na? Iniharap ni Maya sa kanya ang phone. Nasa screen ang detalye ni 200. Zero na luan. Ano to? Paolo, tinitigan niya ang screen. Unti-unting nawala ang kulay. Sa mukha niya. Ano yan? Hindi ko alam yan. Alam mo. Mahina ngunit mabigat ang boses ni Maya. Lon nausuta. Leng. Nakapangalan sa akin. Hindi ako ang kumuha nito. Sino ang nag-apply? Naupo si Paolo sa kaharap na silya at napasabunot sa buhok. Maya. Wakasan ng sumiga. Hindi ako sumiziha. Kalmado ako. Magsalita ka. Si Mama. Kailangan niya ng pera. Emergency. Para kay Aileen. Pambayat na utang. Tsaka kung ano-ano pa. Sabi niya. Malaki naman ang sahod mo. Approve daw ng bangko. Saka babayaran naman namin unti-unti. Sabi niya hindi mo rin mapapansin. Hindi mapapansin inulit ni Maya ang salita. Loan nausuta. Ling. Ipinangalan sa akin ng hindi ko alam. Tapos, sasabihin niyong hindi mapapansin. Babayaran nga sana namin? Nag-angat siyang tingin. Kung hindi mo lang sana binlock yung card at nag-iskandalo kahapon, tumayo si Maya.
Kumuha ang baso. At suminom ang negi tubig. Hindi na nangingini ang makamay niya. Paano niyo? Na proseso ito wala akong pinipirmahang loan contract. Tahimik si Paolo. Paolo. Paano? May kakilala si mama sa bangko. Pilit niyang inilabas ang mga salita. Manager dun. Dahil dun sa authorization letter na pinirmahan mo nun. May general clause dun na pwede naming i-manage yung account mo. Tapos, in-apply namin online. Yung OTP. Dumating sa phone mo. Di ba nagtanong ka pa nga kung anong text yon, sabi ko scam message lang galing bangko? Idalata mo na. Naalala ni Maya. 1 buwan at kalahati na ang nakakaraan. May dumating na text na may OTP code. Nakatayo si Paolo sa tabi niya nun. Pasimpleng nakatingin sa screen. At sinabing, bang spam lang yan. Huwag mo nang pansinin. Binasa mo ang OTP code mula sa phone ko. Mabagal na sabi ni Maya. Tapos tinipe mo at hinamit para i-approve ang loan. Idea ng mama mo. Pero ikaw ang gumawa. Tumayo ng pabigla si Paolo. Ano ngayon ako na ang masama tinutulungan? Ko lang ang pamilya ko, ikaw. Puro sarili mo lang iniisip mo, pera mo. Pera mo, ang damut-damut mo. Yan ang totoo, tiningnan siya ni Maya. At sa unang pagkakataon, sa ilang taon nilang pagsasama, luminaw ang lahat. Walang pamilya dito. May isang nanay na mahilig kumontrol. May kapatid na palamunin. At may asawa na handang nakawan siya para lang itaguyod sila. At may gana pang tawagin siyang madamot. Sagot niya. Ganito ang mangyayari. Pupunta ako sa bangko ngayon. Tapos didiretso ako sa pulisya. Magrereklamo ako na may kumuha ng loan gamit ang pangalan ko nang wala akong pahintulot. At ninakaw niyo ang OTP ko? Hayaan natin silang mag-imbestiga. Namutla si Paolo. Nasisiraan ka? Nabangang bait. Ipapakulong mo ang nanay ko dahil lang sa pera. Dahil sa yus. Nola na loan at halos 40 Nula mula sa sahot ko. Pagtatama ni Maya. Ipapakulong ko. Naglakat siya para magbihis. Natatarantang sumunod si Paolo. Maya. Wag mong gawin to, mag-usap tayo, ibabalik namin, may ibebenta si mama, maghahanap ng trabaho si Eileen. Huli na ang lahat. Hinablot ni Paolo ang cellphone ni Maya mula sa mesa. Hindi kita papayagan. Hindi ka makakalis dito nang walang phone. Huminto si Maya at kalmadong tiningnan ang asawa. Ibalik mo sa akin yan. Hindi. Mangako ka munang wala kang pupuntahan. Paolo. Akin na ang phone ko. Sa mismong sandaling iyon. May nagdoorbell ng malakas at sunod-sunod. Nagulat si Paolo. Muntik na niyang mabitawan ang phone. Sinalo ito ni Maya sa ere. Tumunok ulit ang doorbell. Binuksan ni Paolo ang pinto. Nasa labas, si Mama Tere at si Ailean. Bihis na ang biyenan. May makeup? At may malaking bag sa balikat. Tuloy-tuloy siyang pumasok kahit walang nag-imbita. Sabi ko na nga ba gagawang ang gulo to Paolo. Bakit hindi mo siya pinigilan? Ma. Papunta siyang bangko at pulisya. Pinigyan ni Mama Teres si Mayang matalim. Natinggin. Sa pulisya ka mo, subukan mo. Umalis ka na ngayon. Pero alam mo kung anong mangyayari, sasabihin ko sa mga pulis na ikaw mismo ang nag-apply. Ikaw ang nakloan. Ikaw ang gumastos. Tapos ngayong gusto mo kaming palabasing masama, may madatestigo ako. Si Eileen. Magpapatoto. Yung kapitbahay ko. Sasabihin lahat ng gusto kong sabihin. At pati yung manager sa bangko. Magpapatoto laban sa iyo. Yung kaibigan niyong manager, tanong ni Maya. Saglit na napatigil ang biyenan pero agad nakabawi. Lahat sila magpapatoto. Ikaw lang ang mag-isa.
Magmumukhang tanga na, nagpapaliwanag, sa presento. Kami. Pamilya kami. Mas paniniwalaan kami. Tumatango-tango. Pa si Aileen sa likod niya. Nakikinig lang si Maya habang naintindihan ang sitwasyon planado nila ito mula umpisa. Kaya pala ang tapang ng biyenan niya kahapon nabanggitin yung papel. May ginawa na siyang sariling kwento. At hindi siya basta-basta kalaban. Hindi siya simpleng nanay na nag-inarte. Isa siyang tuso at kalkuladong babae na alam kung paano baliktarin ang sitwasyon. Kaya kung ako sa iyo, pagbaba ni boses ni Mama Tere. Tumahimik ka na lang. Babayaran natin yung loan unti-unti. Tapos ikaf. Mag-ambak ka rin. Dahil, yan ang trabaho ngang manugang. Walang pulis-pulis. Walang bangko-bangko. Kung hindi, ikaw rin ang masisira. Naintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango si Maya. Naintindihan ko po. Good. Mabait namang bata. Ngumiti ng malapat ang biyenan. Paulo. Maktimpla kang kape makakayos na tayo. Pumasok sila sa kusina. Natarantang nakasikaso ang kape si Paolo. Pabaksak na umupo si Aileen at kinuha ulit ang cellphone niya. Umupo naman si Mama Tere sa gitnang mesa. Na parang reyna sa bahay na iyon. Maya anak. Huwag ka nang magtampo, sa akin ha ang tamis ng boses niya ngayon. Inisip ko lang naman kung anong makakabuti. Kailangan magtulungan ng pamilya. Tinutulungan mo kami ngayon. Susunod kami. Naman ang tutulong sa iyo. Ganyan talaga ang buhay. Walang imik na nagbuhos ng mainit na tubig si Maya para sa kape. Kumukulo ang dugo niya sa loop. Pero nanatiling blanco ang mukha niya. May narealize siya nitong nagdaang gabi. Hindi madadaan sa iyak o sigawan ang babaeng ito. Kailangan iba ang diskarte. Mama Tere. Malumanay na sabi ni Maya habang umupo. Yung cabinet na binili natin sa Deco Home. I-deliver po ba talaga yon o andun na sa inyo? Humigop ngang kape ang biyenan. Na-deliver na yon. Nakatayo na sa kwarto ko. Ang ganda nga eh. Sabi po ni Paulo kahapon. Hindi pa raw na-deliver kasi may to order. Kinawe ngang biyenan ang kamay niya. Ay naku. Nalito lang yan si Paulo. Na-deliver na nung isang linggo. Ang laki-laki nga. May salamin pa. Tumingala si Aileen mula sa cellphone niya. Ma. Anong sinasabi mo? Anong kabinet? Di ba binayat natin yon sa Aileen? Mabilis na putol ang ina niya. Inumin mo na yung kape mo, pero uli na. Narinig na ni Maya, walang kabinet. Ang EKA 225. 000. Ay, hindi napunta sa furniture. Saan niyo po ginastos yung 25,000 kung walang kabinet? Mahinang tanong ni Maya. Ibinaba ni Mama Tere ang tasa niya. Ano bang paki mo hinastos? Kung hinastos, sabi po ni Aileen. Binayat natin yon sa. Saan niyo binayat? Wala sigaw biyenan. Tumigil ka na nga ang dami. Mong tanong nakakahilo ka. Namutla si Aileen at naktaho ulit sa likod na funa. Pero nakita na ni Maya ang butas nila. Hindi naktutukma ang mga kwento. Iba ang sabi ng biyenan. Iba ang sabi ni Paolo. At muntik pang madulas si Aileen. At doon nakabuang ang plano si Maya. Tumayo siya at ngumiti. Alam niyo po. Tama kayo. Baka nadala lang ako na emosyon ko. Pasensya na po kayo. Magkayos na tayo. Hindi na po ako pupunta sa bangko. Namulala ang mukha ni Mama Tere. O di ba ganyan dapat? Mabay talaga tong manugang ko. Pero para fair lang po. Duktong ni Maya. Dahil nakapangalan sa akin ang loan. Gusto ko sanang ilista lahat ng pinagastusan para alam ko rin kung paano natin paghahatian yung ibabayad. Aileen. Sabi mo kanina, may pinagbayaran kayo. Sabihin niyo sa akin. Ililista ko para malinaf.
Nakatinginan si Eileen at Mama Tere. Bakit kailangan pang ilista para patas? Sabi ni Maya. Kung sino ang gumastos, mas malaki. Siya ang may mas malaking ibabalik. Hindi naman pwedeng ako lang ang magbabayad ng lahat. Di ba kayo po? Mama Tere, makano po ba talaga ang napunta sa inyo kay Eileen kay Paulo at nagsimula ang kaguluhang inasahan ni Maya? Wala naman akong masyadong kinuha diyan Mabilis na depensa ni Eileen. Si Mama ang umubos niya nakpadentista siya. Tapos nakbayat pa ang utang sa kumare niya. Abat anong sinasabi mo ganti ni Mama Tere? Ikaw nga bumili nga, gadamit mong 3,000 tapos may 4,000 ka pang hiningi na hindi ko alam kung saan mo dinala. Yung 25,000. Saan niyo dinala sihaw ni Eileen? Wala namang cabinet binigay mo dun sa lalaki mo kay Mang Victor. Manahimik ka, hindi ako mananahimik laging. Ako ang napapasama, ikaw naman ang nakaisip niyang loan na yan sabi mo pa nga. Malaki sahod. Ni Maya kaya madaling ma-approve. Nakapamewang si Paulo sa gitnang gusina. Hawa pa rin ang pisangang mainit na tubig. Mukhang tanga. Anong Victor anong dentista? Ang sabi mo sa aking cabinet sa kapambayad sa utang ni Eileen. Humarap si Mama Teresa anak niya. Kalaban ko na kayong lahat ngayon ibinigay ko ang lahat para sa inyo. Tapos ganito igaganti niyo sa aking. Nakatayo lang ng tahimik si Maya sa isang tabi. Nakatingin sa phone. Ang voice recorder app niya ay naka-on mula pa nung umupo sila sa lamesa. Binuksan niya ito kanina habang naktitimplang kape. Bawat salita tungkol sa loan na plano ngang biyenan niya. Tungkol sa OTP na binasa ni Paulo mula sa phone niya. Tungkol sa pekeng cabinet. At sa perang napunta kay Mang Victor. Lahat? Naka-record. Tama na. Tinaasan ni Maya ang boses niya. Natigilan silang, lahat dahil sa biglang pagiging seryoso nito. Lahat naintindihan ko na. Walang cabinet. Napunta ang pera sa mga-utang niyo. Kinuha niyo ang loan ng patago. Ginamit ang phone ko para kunin ang OTP. At ngayon, gusto niyong ako ang makbayat na lahat at manahimik na lang. Naanga ko kakaninatili ni Mama Tere. Sabi mo magkakayos tayo. Sinungaling ako. Kolmadong sagot ni Maya. Gayang pagsisinungaling niyo sa akin ng halos 2 buwan. Itinaas niya ang phone niya. Sa screen, makikita ang umandar na timereng voice recorder. 20 minutes. Nandito lahat. Bawat salita niyo kung paano niyo pinahatian ang pera ko, paano niyo pinlano ang loan. Sino ang nakinabang? Nakarecord ang lahat. Bumaksak ang katahimikan sa kusina. Ang tanging maririnig ay ang huninga nga sasakyan sa labas. Naunang nakabawi si Mama Tere. Illegal yan, bawal make-record ng walang paalam, walang maniniwala sayo. Nasa sarili kong bahay ako. Tiningnan ni Maya ang kabuuan ng kusina. Teka. Inuupahan din pala namin to. At the very least, bilang kasali sa usapan, karapatan kong mag-record para protektahan ang sarili ko. Pwede nating itanong sa kahit sinong abogado. At ipaparinig ko sa kanila, tumayo bigla si Eileen. Natrap tayo sabi ko sayo wag. Na tayong pumunta dito Umupo ka bulyang biyenan. Pero nanginginig ang boses nito. Ibinaba ni Paulo ang pitsel at lumapit sa asawa niya. Maya. Burahin mo yan. Parang awa mo na. Nanay ko yan. Ipapakulong mo ang nanay ko na babaliw ka na ba? Tiningnan siya ni Maya ng matagal. Nung ina-applyan niyo kong loan. Inisip mo ba kung anong mangyayari sa akin kapag hindi ko mabayaran? Nung binabasa mo yung OTP sa phone ko at sinabi mong spam lang yon. Naisip mo ba ako? Hindi makasagot si Paulo.
Heto ang kondisyon ko. Mabagal magsalita si Maya para siguradong naiintindihan nila. Una, bukas. Sabay-sabay tayong pupunta sa bangko. Ipa-pay off natin ang loan ng buo. Saan kayo kukuhang pera bahala kayo? Magbenta kayo. Mangutang kayo sa iba. Wala akong pakialam. Nakapangalan sa akin ang loan. Kaya ako ang masusunod. Saan kami kukuha ngang 100,000 daing ng biyenan? Problema niyo yon. Kayo ang gumastos. Kayo ang makbalik. Pangalawa, ipa-cancel ang supplementary card na nasa inyo. Pangatlo, yung 45, nula na nawala sa sahod ko. Ibabalik niyo sa account ko. Pwede nating pag-usapan kung paano ang hulugan. At pang-apat, huminto siya ng saglit. Magpapa-enul ako. Maghihiwalay tayo ni Paolo. Ano na paurong, si Paolo? Maya, anong sinasabi mo? Ano bang ini-expect mo tiningnan niya ito ng may bahagyang awa? Matagal ka nang pumili. Paolo, mas pinili mo ang nanay mo. Ang kapatid mo. Ang mga utang nila. Ginawa mo lang akong gatasan. Pues, sarado ng bangko. Biglang naksalita si Mama Thea. Mahina pero nakakatakot. Paano kung hindi kami pumayak? Paano kung idiretso ko sa pulisya na ikaw ang nag-asikaso ng lahat? Nakibit balikat si Maya. Kung ganun, ibibigay ko tong recording sa mga pulis. At hayaan natin silang mag-imbestiga kung sino ang nagsisinungaling. Andito ang boses niyo. Sigaw ni Aileen na ideya niyo ang loan. Banggit niyo tungkol kay Mang Victor at sa Pekeng Cabinet. Ano naman ang hawak niyo laban dito? Menggasalita niyo lang laban sa ebidensya ko. Napakanganga si Mama Tere pero walang nasabi. Sa buong buhay niya. Ngayon lang siya nawalan ng isasagot. At alam niyo kung anong nakakatawa duktong ni Maya. Hindi ko naman ginusto na umabot dito. Kung nanghingi lang kayo ng maayos. Tutulungan ko naman kayo, pwede ko kayong pautangin. Pero mas pinili niyong magnakaw mula sa sarili niyong pamilya. At yan, hindi ko mapapatawad. Nagsimulang umiyak si Aileen. Hindi ko ginusto to, Ma. Sabi ko na sayo Tumigil ka nga sa kaya mo. Nakakapagod kainis na sagot ng biyenan. Bigla siyang napayuko. Parang biglang tumanda ng 10 taon. Tapos na ang palabas. Wala na siyang maloloko. Napaupo si Paolo sa silya at tinakpan ang muka ng gapalat niya. Maya. Paano nangyari to? Ganito talaga. Paolo. Ibinusa ni Maya ang phone niya. Sa pinakaloob na bulsa ng jacket niya para ligtas. Bukas. 10:10 na umaga. Dun sa branch ng bangko malapit sa palengke. Pag hindi kayo sumipot didiretso akong mag-isa dala ang formal na reklamo at ang recording. Kayo ang bahalang pumili. Naglakad siya. Papunta. Sa labas at lumabas NG Pinto. Walang pumigil sa kanya. Nakatulala lang sa kawalan ang biyenan. Umiiyak pa rin si Aileen. Si Paolo. Hindi man lang mayangat ang ulo, bago tuluyang isara ni Maya ang pinto. Lumingon siya. Nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Sino ba si Mang Victor na curious lang ako kung sinong lalaki ang binigyan ni Mama Tere ng 25,000 galing sa bulsa ko. Lalong namula ang muhangang biyenan sa hiya at galit. Pero nakasara na ang pinto ni Maya. Kinabukasan. Sumipot silang tatlo. Namumutla at tahimik. May dalang cash ang biyenan siguro, nangutang ulit sa iba para mabayaran agad ang buong loan balance ng maaga. Gumawa rin ngang kasulatan si Mama Tere na nangangako siyang babayaran ang natitirang utang niya kay Maya. At ipinanotaryo nila iyon sa katabing opisina.
Ibinigay ni Eileen ang lahat ng naiwang pera mula sa mga transfers at nagbenta ng kung ano-ano para makumpleto. Pinakancel din ang supplementary card sa harap mismo ni Maya. Ang branch manager, yung sikat na kaibigan ni Mama Tre, ay namutla at naging sobrang bait nang makita ang printed transaction history at nang mabanggit ni Maya ang tungkol sa recording. Mabilis at walang palya nitong inasikaso ang pag-cancel ng loan. Nakatayo si Maya sa harap ng counter at pinanood na ma-close ang loan na hindi niya inaplian. Kung paano unti-unting ibinabalik sa kanya ang perang ninakaw sa kanya, at kung paano nanginginig na pumipirma si Mama Tre sa bawat resibo at kasulatan. Lumapit sa kanya si Paulo nang matapos ang lahat. Maya, pwede bang natayong mak-anul na realize ko na kamali ako. Pangako, hindi na sila makakalapit sa pera natin. Isinara ni Maya ang zipper ngang bet niya. Paulo, hindi ka nakamali. Ginusto mo yon. Pinili mo sila kahapon. At pinili mo sila isang buwan at kalahati na ang nakalipas nang basahin mo yung OTP code sa screen ko. Ang pagkakamali, ginagawa lang ng isang beses. Ginawa mo kaulit-ulit at tinawag mo pa kong madamot. Pero mahal kita. Hindi ganyan ang pagmamahal. Lumabas siyang bangko. Maginaw ang hangin. Amoy basang semento. Umulan pala ng malakas kagabi, habang naglalakad. Naramdaman ni Maya ang matagal nang nawalang ginhawa. Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya, iniwan niya sa likod ang biyenan niyang may notarized contract ng utang at sirang reputasyon dahil hindi nakalimutan ni Maya na ipaalam sa ilang kamag-anak ang ginawa nila. Iniwan niya si Eileen na sigurado siyang hindi na makakaasa ng kahit pisong tulong mula sa pamilya. At iniwan niya ang asawang ginawa lang siyang gatasan. Na ngayon ay wala ng ibang maasahan kundi ang mismong nanay na sumira sa pamilya nila. Nasa bulsa niya ang phone niya. Andun pa rin ang recording. Siguro buburahin din niya balang araw, pero hindi muna ngayon. Hayaan lang muna dun. In case of emergency, kinuha niya ang ATM card niya. Ang nag-iisang card na malinis na mula sa mga kamay nila. Pumasok siya sa isang coffee shop sa kanto. Umorder ng isang malaking iced cappuccino. At nagbayad gamit ang sariling pera. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, pumasok agad ang bayad sa card ng walang problema.